Okay, so this is part 2 of the series video about simplifying cryptocurrency. So, again, disclaimer lang, ang investing at saka pag-trade ng cryptocurrency is high risk. Pwede mawala yung pera mo. Kaya mag-aral ka, pag-aralan mo, and make sure you are informed kung papasok ka dito, no? And that's why this video is created, para ma-inform ka. Kung papasok ka man ng cryptocurrency, kailangan mag-invest ka at mag-trade ng pera mo yung ma-afford mong mawala. Kasi maraming tao na ang nawalan ng pera dahil sa cryptocurrency investment or trading, dahil nagkulang sila, wrong ang analysis, wrong ang research. So, invest only what you can afford kung kailangan mong mag-invest, lalo kung nag-uumpisa ka na. Okay? I'm not endorsing that you will go to cryptocurrency. It's up to you. I'm just educating you, no? I don't own any company, any cryptocurrency company, no. Even exchange, no. So I'm just trying to educate you about cryptocurrency. Now, let's go to the second topic. Paano kumita sa cryptocurrency? Okay? Now, before that, sinabi din natin na ang cryptocurrency, maraming currency doon, di ba? Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, XRP, ang dami. Actually, kung titingnan mo ngayon, siguro mga 1,000 na ang different currency. Of course, yung top 5, ito na yung mga matagal na sinabi ko. Yung iba, na set up and then nawala. Okay? So, may nilaunch and then kasi walang traction, nagsara sa ganyan. So, ganun yung mga posibleng mangyari sa mga crypto. So, kung papasok ka ng crypto, pipiliin mo yung mga stable na mga klaseng cryptocurrencies. Okay? So, Bitcoin, in our example, we use Bitcoin as our reference. Pwede ka namang mag-invest at trade sa Ethereum, Solana, Cardano, and everything other crypto. But for our purposes, focus tayo sa Bitcoin. Bitcoin, think of Bitcoin as like gold. Okay? So, iba nga nagsasabi na ang Bitcoin is digital gold. Okay? Para ma-simplify. So, like gold, ang presyo ng gold, tumataas, bumababa. Sino ang nagdidictate ng presyo ng gold? Yung market. Yung nagsisell at nagbuy doon sa market. So, mababa ang gold, tataas ang gold. No, noon, ang gold noon 100 dirhams lang per gram. Ngayon, ang gold ngayon 500 dirhams per gram. Okay? So, yun, may fluctuation. So, yung fluctuation or volatility, ibig sabihin, mabilis tumaas, mabilis bumaba. Okay? Now, in gold, kung gusto mo mag-invest or mag-trade sa gold, bibili ka lang ng gold. Okay? And then, hoping na tataas yung presyo. Pagtaas ng presyo, ibebenta mo yung difference ng low price at selling price mo, yun ang kita mo. Yun ang gold, di ba? Bibili tayo ng gold coin or necklace, pero kung kailangan natin, ibebenta natin, ang presyo ng pagbenta natin is yung current na market price. Kung mataas yun, kumita tayo. Diba? So, the same analogy for digital coin or digital gold or Bitcoin. Ang Bitcoin, ngayon, even in accounting standard, is classified already as an asset. Ibig sabihin, isang bagay na pwede nating mapapagmay-ari na may value. Okay? May value siya. Ang Bitcoin, it started 2009, ang presyo niya less than $1. As of January 2026, ang presyo ng Bitcoin is $95,000. Ang layo ng difference, di ba? So imagine, nung bumili ka at less than $1 at hinold mo yung isang Bitcoin, 95 million na yon. And then, so that would be, what, 2.4 million pesos? Tama ba? Or 4.2 million, something ganyan yung value. Diba? Millionaire ka na, pero it took you some time. So, yung price, the same as gold, yung price ng Bitcoin, tumaas
bumababa, tataas, bababa. Bakit? Kasi over time, nagkaroon ng maraming taong gustong pumasok sa Bitcoin, gustong magbibili ng Bitcoin at take note sa Bitcoin, ha. Only, if I'm not wrong, only 5% ng Bitcoin sa market, yun ang tinitrade. Yung remaining 95% na nandyan sa market ay hino-hold. Meaning, kung sino mang bumili ng Bitcoin, hindi nila binibenta kaagad. Hold for investment purposes. Okay? Now you understand, very simply, na if you want to think about Bitcoin, it's like thinking about gold. Di ba? So, iti-treat natin ang Bitcoin like an asset of investment. Okay? Na pwedeng may value. Parang lupa din na may value. Bibili ka ng lupa, bakit? Kasi may value. The same sa gold, bakit mabibili ng gold? Kasi may value. The same din sa Bitcoin, bibili ka ng Bitcoin or mag-own ka ng Bitcoin kasi may value. Because if you hold it longer, itong mga asset na to, tataas siya. Okay? Now, going to the main point now. Paano tayo kumita sa cryptocurrency? Okay? Or, example, Bitcoin and all other currencies. There are 3 ways paano kumita sa cryptocurrency. Ang pinakauna is yung investing. Yung investing, long term. Bibili ka at a certain price, then pagkabili mo, you hold it for a long time, months, years, like in my case, years. And then pag na-achieve na yung mataas na price na gusto mo, ibebenta mo ngayon siya. Okay? The same as gold, the same as lupa kung you are investing in lupa. Okay, unlike sa lupa, tatayuan mo lang siya ng bahay. But gold, you can hold it as long and then pwede mo ibenta, pwede mo ipasa. Yung Bitcoin din, ganon. You can hold it as you want. You can even transfer it to someone. Okay, so pwedeng matransfer mo yung Bitcoin sa mga anak mo or whoever, sa friends mo. Pwede mo pa. So that's investing. You're buying at a low price, you're selling at a higher price on a long period of time. Yun, investing yun. That's what I was doing. Another method would be trading. So, from time to time, nagtitrading ako. Ang trading naman, parang investing, buying and selling, pero short term trading. Kasi, you can talk about 1 minute, 5 minutes, 1 hour, 5 minutes. So, yun lang ang duration ng trading mo. Bibili ka ngayon at a price, and then ibebenta mo siya after 5 minutes. Kung mataas ang price, kumita ka. Kung mababa ang price, lugi ka. Okay? So yun ang trading. Short time frame, short term. Okay? Now, yung trading, napakadelikado niyan. Okay? Kasi pwedeng in 5 minutes kumita ka. Pag hindi ka naka-exit at hindi mo nabenta on time na mataas pa ang price at nag-change yung price pababa, malugi ka na. Kaya yung trading, tutukan mo talaga siya. Pagpasok mo, walang tulugan yan hanggang ma-achieve mo, achieve profit ka or mag-cut losses ka. Kung nalugi ka na, ayaw mo lang bumagsak pa, di ba? So yun ang trading. Short term. May dalawang klaseng type of trading. Tinatawag nilang long trade at saka yung short trade. Yung long trade, buying, mag-umpisa ka sa buying and then you sell. Okay? So kikita ka sa difference ng pag-buy mo at sell. So ang expectation dito, tataas ang price. Yung second method is yung short trade. Baliktad ito. You will sell it first and then you buy again at a low price. Okay? Ang expectation dito, kikita ka pag bumaba ang presyo. Okay? Now, I will not focus on the short trading. Kasi mas risky siya at saka mas technical, no? Pero it exists yung procedure na baliktad. But normally, like ako, long trade talaga ako. Buy and sell. So yun ang trade, short period. Pero ang approach ko talaga, hindi ako nagtitrade nag-long term. So ngayon, I'm holding assets
crypto assets. Ngayon, Bitcoin na lang yung hinahawakan ko ngayon, hoping na tataas pa ulit ang presyo. Okay? So, I only invested what I can afford to lose. So, kung mawala yun, okay lang. That's it. The charge to experience. The third method of earning, how to make money, is mining. So, yung mining naman, kailangan mong bumili ng hardware, computers, only for the purpose, yung computer na yun, ang purpose lang niya is mag-mine ng Bitcoin. Di ko na i-explain kung paano mag-mine. Basically, yung computer na yun, magka-capture siya ng mga pieces ng Bitcoin, mag-accumulate siya, okay? Pag na-accumulate yung may-ari ng computer, pwede na ngayon i-transfer at ibenta niya yung mine. So parang gold mine, nag-extract ka ng gold, naggumastos ka sa makina, gumastos ka sa mga tao, and then may gold ka na ibebenta mo. Of course, ima-minus mo ngayon yung cost ng pagmamine mo. So sa Bitcoin or sa cryptocurrency, may cost ka ng mining. Yung computer mo, yung kuryente mo, pinakamataas na cost sa mining ay kuryente kasi it will use a lot of power, no? And then of course, hindi lang isang computer, kailangan maraming computer, no? So yun ang difference sa mining. So I will not explain mining anymore, but there is three methods. What is the best way to trade to make money in cryptocurrency? Depende sa iyo. Kung ikaw ay patient, okay, may pasensya ka, then pwede kang investment. Okay? Matapang ang sipmura mo, bibili ka, alam mo minsan mababa sa amount ng pagbili mo, aakyat, so antay mataas ang time na kailangan mo. Sa trading naman, kung short term ka at may time ka at hindi ka masyadong matataranta ka agad, then pwede kang mag-trading. Ang mahirap lang sa trading, kailangan mo mag-analyze muna, like okay, itong price na to, tama ba tong price na to? So titingnan mo ngayon yung fundamentals. Okay, gagawa ka ng fundamental analysis or gagawa ka ng technical analysis. So yung technical analysis naman, gagawa ka ng mga graph. Ito ba yung support? Ito ba yung resistance? Kailan ba yung ano ang trend? Okay? Ano ang average price? Pag-aaralan nyo. So medyo complicated yung trading. Okay? So maraming, like ako, I lost money during trading kasi complicated nga. Maganda sana kung may sistema na hindi na ako mag-analyze. Okay? Hindi na ako mag-analyze. Hindi na ako mag-aaral. May magbibigay na lang sa akin ng instruction na, oh, bumili ka na at sure kumita. Maganda sanang ganon. Merong ganong sistema ngayon. Marami ngayon sa sistema na ganon. Sa trading ang I'm talking about. May tinatawag na technology ngayon nga copy trading. Copy trading. So, one of the popular platform is eToro, no? eToro, popular yan. So, doon ka sa eToro, hahanap ka ng mga magagaling na trader, and then bawat move nila, kukopyahin mo. So kung kikita yung kikita yung trader na kinopya mo, kikita ka rin. Kung nalulugi siya, malulugi ka rin. Pero at least wala ka ng analysis. Ang kailangan mo lang gawin, hanapin mo lang yung trader na magaling, na may track record. So sa eToro, pag bubuksan mo yon at mamimili ka kung sino yung mga trader, meron silang mga stats. Ano yung earning performance nila previous period, ilan ang mga nag-follow sa kanila na ikakopy sila, and then from there they will base their decision, ito na yung susundan ko, and then ilalak mo yung investment mo doon sa kukopyahin niya kung ano yung trade na gagawa niya. Kung kikita siya, kita ka rin. Kung lugi siya, lugi ka rin. So yung pinakamadali talaga sa cryptocurrency trading is yung copy trade. Yun ang pinakadali. Okay, pinakamadali. Pero again, pag-aralan mo pa rin kung sino yung magbibigay ng trade signal mo. Okay? Kung may maganda bang performance. So, if you're going to go to copy trading, make sure na magaling yung nagbibigay ng signal, may performance. Okay? So, that's it. Thank you for watching. Kung may tanong kayo, tanongin nyo lang. But that's the simplest way I can explain cryptocurrency and how you make money from crypto.